Hindi na lang sa mga flood control project, nadiskubre po ng Department of Agriculture na mayroon na rin umanong ghost o hindi nagawang farm-to-market road projects. Sa Region 11 o Davao Region at sa Zamboanga City daw yan at umaabot sa halagang 75 million pesos. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., sinabing DPWH ang implementing agency ng mga proyekto noong 2021 at 2022 na may kabuang haba na 5 kilometers. Bago pa man pumutok ang tungkol sa mga maanumalya umanong flood control projects, natukoy na raw nila na meron ding ghost farm-to-market road projects. Tinutukoy na raw nila ang punot dulo nito at isa sa ilalim sa investigasyon ng mga sangkot na opisyal. Tinanggap ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang pagbibitiw bilang kongresista ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Itong pag-submit sa amin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Sinubukan namin through... Kahit nagbitiw sa pwesto si Co, sinabi ni D na dapat pa rin niyang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa ngayon, hawak na raw ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon laban kay Co. Pero dahil nag-resign, wala nang kapangyarihan sa kanyang House Ethics Committee. Wala pa raw silang impormasyon kung bumalik na ba sa Pilipinas si Co. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ang nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative na si Zaldi Co. Pati ang 17 iba pa kaugnay sa maanumalyang umanong flood control project sa Oriental Mindoro. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Tapos na ang 10 araw na palugid para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. matapos bawiin ni House Speaker Faustino Bogie D. III ang travel clearance ng kongresista. Pero walang Zaldi Co. na nagpakita sa kamera. Sa halip, ipinost sa kanyang Facebook page ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng kamera. Ayon kay Co., dahil yan sa aniya ay totoo at malubhang banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Ipinagkait din umano ang kanyang karapatan sa due process. Agad-agad na epektibo ang pagbibitiw ni Co. Noong Hulyo pa naka-medical leave si Co sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects. Si Co ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Co para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Co na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot ni Co ang ethics complaint na isinampa laban sa kanya ni Navotas Representative Toby Tiangco. Itinanggi ni Co na siya ang naging utak ng inihabol na insertions at realignment sa 2025 national budget. Malabo raw kung hindi man imposible na nakapagpasok siya ng insertions nang hindi nalalaman ng mga miyembro ng Kamara at Senado. Dumaan din aniya dapat sa mabusising pagsusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act nung pinirmahan niya ito. Mainam daw kung hihintayin muna ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Kaugnay naman sa pagkwestiyon ni Tiangco na nag-medical leave si Co kahit walang ibinigay na medical certificate, sabi ni Co, hindi naman ito requirement. Itinanggi rin ni Co na ipinagmamayabang nila ng kanyang pamilya ang kanilang yaman. Wala raw nagbago sa kanilang pamumuhay mula nang mahalal siya sa pwesto. Itinanggi rin ni Co na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw ni Co ang mga akusasyon laban sa kanya sa tamang panahon at tamang forum. Sabi pa ni Co, ipatatanggal na niya ang kanyang mga personal na gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Ang party list aniya ang mag-aabiso sa Kamara kung sino ang papalit kay Co. Sa iwalay na sulat, nag-leave din si Co mula sa Ako Bicol Party List. Sa ilalim ng batas, ang papalit sa nagbitiw na party list representative ay ang susunod na kinatawan sa listahan ng mga nominee na isinumite ng grupo sa COMELEC. Git naman ni Tiangco, kahit nag-resign si Co bilang kongresista, hindi siya makakatakas sa mga kaso sa korte. Mag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas.
Sa Ombudsman, isa si Ko sa mga inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay sa irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Inirekomenda rin ng ICI na kasuhan si dating DPWH Mimaropa Regional Director, Engineer Gerald Pacanan, Assistant Regional Directors na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr., at siyam na iba pang DPWH official. Damay rin sina Aderma Angeline Alcazar, ang presidente at chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati ng 4 na miyembro ng Board of Directors. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sinusubukan naming kunin ang panig ng mga inirekomendang kasuhan. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalap ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabilis na namang binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila kahapon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Kinailangang sagipin ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga stranded sa Barangay Talayan dahil sa lampas taong baha. Itinulak na lang ang isang van na tumirik sa Biak na Bato Street. Naglutangan naman ang mga basura sa baha sa kahabaan ng Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue. May ilang sasakyan na nagpumilit dumaan sa abot bewang na baha. Nagdulot yan ng matinding traffic kahit sa G. Araneta Underpass. Nalubog din sa baha ang Mother Ignacia Avenue, corner Summer Avenue. Sa Maynila, binaha ang kahabaan ng Espanya Boulevard na nagpabagal sa daloy ng trapiko. Abot binti ang bahang nilusong ng ilang estudyante. May mga binaha rin sa Mindanao. Abot binti ang baha sa ilang bahagi ng Dato Udinsinsuat, Maguindanao del Norte dahil sa malakas na ulan. Ilang bahay sa barangay Poblasyon ang pinasok ng tubig pasado alas 6 kagabi. Ang tubig na rumagasay mula sa bulubunduking bahagi ng bayan. Ang ulan sa Maguindanao del Norte at iba pang bahagi ng bansa ay epekto ng easterlies. Mainit na balita, may bagong low pressure area ang binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa 1,360 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Sa mga susunod na oras, posible po itong pumasok ng PAR. May tsansa rin po itong maging bagyo. Kung sakali, tatawagin niyang Bagyong Paulo. Sa ngayon, wala pang direktang epekto sa bansa ang LPA. Easterlies ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon sa bansa, pero posible ring magbuhos ng mahihinang ulan lalo na sa silangang bahagi. Halos buong bansa kasama ang Metro Manila ay uulanin base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kaya maging alerto sa heavy to intense rains na maaari rin hong maranasan sa ilang lugar. Pwede po itong magdulot ng baha o landslide. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Baha pa rin ang ilang bahagi ng Pangasinan dahil sa mga nagdaang bagyong Nando at Opong. Saan-saan ba mga lugar dyan sa Pangasinan, Chris? Connie, baha pa rin sa ilang lugar dito sa Dagupan City na isinilalim na sa state of calamity. Halos 30 barangay sa lungsod ang nakararanas pa rin na epekto ng mga nagdaang bagyo at sama ng panahon. Tulad sa Dagupan, baha pa rin sa mga bayan ng Calasiao at Santa Barbara.
Ayon sa PDRRMO, mahigit sa 700 residente ang nasa evacuation center pa rin sa Dagupan at Calasiao. Bukod sa Dagupan City, nasa state of calamity din ngayon ang mga lalawigan ng Cagayan at Oriental Mindoro. Kitestigo laban kay Atong ang isa sa mga akusado sa pagkawala ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong 2022. Siya ang security personnel na si Gleer Codilla. Kabilang ang affidavit niya sa 5 inihain ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice bilang dagdag na ebidensya. Para yan sa mga reklamong murder, kidnapping at serious illegal detention laban sa mga sangkot sa pagkawala ng 30 sabungero. Nakapaghain na rin ng mga salaysayang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na sina Ella Kim at Jose. Nakatakda sa November 3 ang pagsusumite ng mga kontrasalaysay ng mga inirereklamo. Nauna nang naghain si Gretchen Barreto ng kanyang kontrasalaysay. Patuloy naman ang paninindigan ng mga kaanak ng mga nawawala na hindi sila bibitaw sa paghahanap ng hustisya.